beloved Boss Mike Cervera. A one-time, big-time rally. And nagigiusap ako sa lahat ng religious organization. Lahat ng nagmamahal sa ating bansa. Lahat ng ayaw sa katiwalian, graft and corruption. So lahat, inanyayaan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yun, but it should be ASAP. And we will march to Malacanang. Yung rally, one-time, big-time rally na sa... Ayan, mga kababayan, narinig nyo naman. Yung mga galit daw mga kababayan sa kurakot. Mukhang namali yata mga kababayan, yung pong kampo ni Duterte na si Chavit ang nanguna dyan. Sabi ni Chavit, yung mga galit sa korupsyon, kaso mga kababayan, mukhang nabaliktad. Oo, sinunod naman si Chavit kasi sumunod yung tao na ayaw sa mga korupsyon. Eto na mga kababayan, oh. Patong-patong na kasong pandarambong at katiwalian sa ombudsman si dating Narvacan Ilocos Sur Mayor Chavit Singson. Oh, kita nyo mga kababayan ko. Ano ang sabi? Abay, patong-patong na kaso. Mga kababayan, ang isinampa sa ombudsman labang kay Chavit Singson. So ngayon, mga kababayan ko, mukha nga namang sumunod yung taong bayan. Kasi ang panawagan niya ayaw sa korupsyon. Kaya nung nabalitaan, mga kababayan, na nangunguna rin pala si Chavit sa korupsyon, sa pandarambong, hindi na sila sumunod. Kaharap ngayon sa patong-patong na kasong pandarambong at katiwalian sa ombudsman si dating Narvacan Ilocos Sur Mayor Chavit Singson kasama ang 12 pang kasabwat umano nitong opisyal. Para sa mga detalye. Kita nyo mga kababayan ko, patong-patong, ang dami nun. Di ba? So ibig sabihin, mga kababayan, sumunod naman ang taong bayan. Ayaw namin ng korupsyon. Ikaw na nagsasalita. Numero 1 kang kurakot. Hindi na nga pumunta yung mga tao kasi ayaw nga sa kanya. Yan, mga kababayan ko. Tila ba mga kababayan, nakalimutan ho ni Chavit yung pong kanyang mga ginagawa. Siguro matanda na, no? Kakausapin nyo yung mga religious sector at lahat ng galit sa korupsyon. Sa tingin nyo ba, Gov, ay mas makabubuting ito'y taon sa February? Sa buwan ng February kasi yung 40 years na sinasabi ninyo ay nangyari din ho nung February 1986. Nasa grupo yan dahil I will not decide for the date. But they decide yung religious organizations and the opposition. So ang magde-decide daw mga kababayan, hindi naman pala siya. Yun daw mga religious organization. Sino kaya pinagmamalaki niya na magpaparami? Yun daw pong mga, yung mga, ano pa? And the opposition. Opposition. Sinong opposition ba binabanggit niya mga kababayan ko? Opposition kasi, dalawa. Yung grupo nila at grupo nila Risa. Di ba? Lahat na nagmamahal sa ating bansa. Lahat daw nagmamahal sa ating bansa. Bakit ka nandyan? Bakit? Mahal mo ba yung bansa natin? Kung mahal mo, sana hindi mo ninanakawan. Di ba? Kung ninanakawan mo, hindi mo mahal ang bansa. Kaya dapat wala ka dyan. Tawagin ko lahat at tawagan nyo rin ako. Magigiusap ako na sila mag-decide ng date. I would... Yun daw, sila daw ang magde-decide ng date, hindi siya. So nakapag-decide sila, 30 to 31. Ngayon, mga kababayan ko, eto na nga nangyari. Natuloy na yung 30-31. Yung at 30, mga kababayan, akala ko, nagbago isip nila. Gagawin na lang nila ng at 31, Sabado. Mga kababayan, antay ako ng antay. Naka-monitor po ako. Aba, mga kababayan, walang nangyari. Antay ako ng antay ng one-time, big-time rally sa EDSA. Mga kababayan, wala
Eto, pasok. Ayan mga kababayan ko. DDS one-time big-time rally sa EDSA Caravan, Nilamok. Wah! Nilamok, ayan mga kababayan ko. Tingnan nyo. Mas mahaba pa yung libing kahapon na dinaluhan ko kaysa dito. Wala stick mga kababayan ko. Ewan ko na lang mga kababayan kung may maniniwala pa talaga. Eto, para naman sabihin nyo, picture lang yan, hindi yan, hindi yan ang totoo. Baka picture lang yan, syempre kinuhanan nyo yung konti. Ito, video Yan. Yan. Wala ka ano! Tignan nyo mga kababayan ko, yung pick-up daming speaker, Anong nangyari? Bakit nagkaganyan? Alam nyo, mga kababayan ko, sa araw ng Sabado, alam nyo namang marami rin yung mga sasakyan na dumadaan dyan. So, na-capture na rin dyan yung mga wala namang kinalaman. Baka nga pati yung mga galit dyan, na mga motorista, nandiyan dyan, nakuhanan. Kaya, ang mga rally nila mga kababayan ko, isipin nyo maigi, kokonti lang talaga. Pasok! Ano? Ano? Ay! Wala ka ano? Ano? Ay, sus! Wala ka ano? Ano? Wala ka ano? Ano? Wala ka ano? Ano? Sabi mga kababayan, ano? Walang gaano! Wala mga kababayan ko! Putik na yan. Napakayayabang kasi ng mga DDS, mga kababayan ko. Nasaan na yung 32 million na pinagmamalaki nyo? Siguro naman marami ng mga Pilipino matatauhan dito, yung mga nagtatanong na marami daw ang mga DDS, kalokohan yun. Isipin nyo maigi kung marami. Ito na nga yung lagi kong sinasabi. Kung talagang marami sila, bakit hindi sila lumabas lahat at ipakita? Hindi sa social media. Yung mga nagko-komento, mga trolls, yung mga nagre-react, yung mga makinang gawa-gawa nila. Hindi totoong tao. Yung mga nasa social media. Tayong mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong, tayo yung totoo. Totoong nagmamahal, kaya pinagpupuyatan natin, binibigyan natin ng oras para suportahan ang mabuting Pangulo. Tama ba? Kaya sana, kayong mga DDS na naniniwala pa sa kanila. Ang tanong namin hanggang kailan, hanggang saan aabot ang katangahan? Hindi ba dapat kayo ay matauhan na talagang eto, nagpapatunay, one time, big time daw, bakit ilan lang sila? Tao pa mo pag hindi kayo natauhan sa ginagawa nila, ewan ko na lang. Wala na talagang katapusan ang katangahan at kabobohan ninyong lahat na mga iilan lang. Diga. Alam nyo na. Alam nyo na mga kababayan ko. Di napahiya na naman po sila. Pahiyang-pahiyang malala. Kaya alam nyo mga kababayan matuto lang po tayo na mag-obserba sa mga nangyayari. Masusumpungan natin ang katotohanan di ba mga kababayan ko? Yan, bahala kayo dyan. Kung paniwalaan nyo pa rin yan, wala na kaming magagawa dyan. Tama, mga kababayan? Wala na ho kaming magagawa kung inyo pong patuloy na sila ay papaligan. Ito na.
Dito na tayo. Lagot. Nako. Oo, PNP at NBI sanib puwersa na. Oo. O, tingnan nyo mga kababayan, mukhang ang ating talagang oo, puyat na puyat. Puyat na puyat mga kababayan ko, balibaliktad na ha. Oo. Oo. Dali. Boss Mike, yan. Oh, yan. Wait. Yan. Oh, yan, tama na. Di ba? Yan, mga kababayan ko, ang sinasabi ng mga vloggers, mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos, na talagang itong panggagago ng mga kulto ni Duterte ay walang katapusan yan. Hanggang sa kadulo-duluhan, hanggang doon po, dumating. Saan, mga kababayan ko? Sa darating na 2028 election sa pagkapresidente, hindi ho titigil yung mga yan. Kasi kailangan talaga nila na maagaw ang kapangyarihan. Oo, sa lalong madaling panahon. Hanggat maaari habang nakaupo si Pangulong Bongbong. Kung hindi naman, kailangan sa 2028 maipanalo nila yung luka-luka na vice-presidente na nando doon sa dahig na mumulot ng basura. Biruin ninyo mga kababayan ko, si Sara hanggang dahig na mamulot ng basura. Sino ba talaga pinaglilingkuran niya? Ibang bansa o tayong mga Pilipino? Di ba? Yan po, pagkaisipin ninyo mga kababayan ko, mga DDS, huwag kayong magalit sa akin ha. Lahat na sinasabi ko dito, real talk to. Kung ayaw nyo naman pakinggan, manatili kayo kay Banat Bay na magpabola. Oo. O kaya, i-promote na natin si Maharlika na naghihingalo na yung channel niya. O kaya, panoorin nyo yung mga DDS vlogger na mga kaibigan ko, na nagtatawanan lang kami sa paggawa nila ng content dahil sa mga bayad sa kanila. Di ba? Di ba? Ang mahalaga, kita nila. Sabi ko nga, bahala kayo, sasabihin ko, binabayaran ko. Boss Mike, sige lang, sabihin mo. Diba? Sila pa nga yung nagsasabi, kahit naman sabihin mo, totoo naman eh. Basta ang mahalaga, kaibigan ka namin, walang makakapagpigil dyan. Diba? Kita nyo mga kababayan ko, sabi nga nila, kung tatanggapin lang kami dyan, bumalik, gawin mo na. Sabi ko naman, wag. Oo, dito sa amin walang bayad. Ayoko naman kayong mawalan ng kita. Manatili kayo dyan. Oo, isipin nyo na lang, trabaho lang yan. Diba? Ganun yon mga kababayan ko. Alam nyo naman eh. Biruin nyo mga kababayan gusto na nilang lumipat sa kampo natin eh. 'Di ba? Sabi ko, walang ibabayad sa inyo si Pangulong Bongbong, kuripot 'yun. 'Di ba? Kita mo, nalilipasan nga ng gutom, kakatipid nun. Ayan tuloy, nagkakasakit. Sa sobrang pagtitipid ni Pangulong Bongbong, ultimo kakainin. Gusto mga kababayan, ipamigay sa taong bayan eh. Ganong katindi. Tinitipid yung sarili para sa taong bayan. Isusubo na lang, ipamimigay pa sa ating lahat. Di ba, mga kababayan ko? Tapos sasabihin nyo, magbabayad ng vlogger. Ay, wala. Kita nyo, Pangulong Bongbong Marcos, trabaho lang ng trabaho. Makapaglingkod lang sa ating mga Pilipino. Si Sara Duterte, kuda ng kuda. Ayun, nandoon, nasa travel, naglalamierda, pa-shopping-shopping lang. Ginagawa lang dahilan ni Sara Duterte yung kanyang tatay kahit hindi naman niya mahal. Para makapaglamierda, nakagawa pa ng paraan. Kaya mga kababayan ko, yung sinasabi ninyo
na si Digong ay nasasaktan silang nakakulong. Mali kayo. Ang mga anak ni Duterte, mga kababayan ko, tuwan-tuwa yung mga yan kasi nakakuha sila ng pang-dahilan, pang-alibay para ho makapag-shopping diyan po sa Europa. Kita nyo ho? Oh, naisip nyo ba yon? Our beloved Boss Mike.